Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mayroon ng declaration ang COA na dapat dahil may notice of disallowance na, ang rule pala mga kabunyog, mga kababayan, may notice of disallowance, immediately executory na yan. Ibig sabihin ng immediately executory, i-execute mo na. Pwede ka pa bang mag-appeal sa Korte Suprema? Yes. Pero alam nyo, ang Korte Suprema, hindi, sabi nga ng ito yung sinasabi ko. Sinabi nyo, kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Po yung Sidisala? Opo. Naibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng Commission proper? May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung sa DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Hindi ko na mga 4 million, 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na. Okay. Ito na mga kabunyog. Posible pala na yung buong 612.5 million ni Sara ay ma-disallow lahat. Ayan o. Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022 tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng Special Dispersing Officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba? Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information
after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isa Pero po. pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama? Yes po, tama po. So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil mga accountable officers. opo, tama po. Ibig sabihin, yung buo-buo ng 612.5 million, lahat yun madidisallow. Bakit? Ay sabi ng auditor ng COA, yung kasing sa DepEd na-disallow na eh. Bakit na-disallow yung sa DepEd? Na-disallow yung sa DepEd na confidential funds kasi transfer yung pera. Galing kay Edward Fajarda, transfer niya yung pera kay Cornel Nolasco. Bawal yun. Kasi hindi pwedeng i-transfer ang accountability ng Special Disbursing Officer. Ang dapat na nagdi-disburse ng confidential funds, yung SDO lang. Bakit mo transfer doon sa yung si Nolasco, Vice Commander yon ng Vice Presidential Security Group? Bawal yon. Kaya disallowed yon. So ang tanong ngayon ni Senador Win Gatchalian, kung yung kung yung sa DepEd dinisallow ninyo kasi transfer sa Vice Commander ng Vice Presidential Security Group, ano yon? Bawal yon, kaya dinisallow nyo. Ay ganun din naman ang nangyari sa Office of the Vice President. Transfer din naman ni Gina Acosta yung 125 million, 125 million, 125 million. Transfer niya rin kay La Chica. Bakit hindi nyo yun dinisallow? Pwede bang i-disallow nyo pa rin yun? Sabi ng COA, yes. Kaya yan ang balita. COA officer says disallowing 612.5 million in Sara Duterte's confidential funds possible. Kaya yan na mga kabo. Ito yung sinasabi ko. Bakit ngayon mas matindi na ang problema ni Sara? Si maraming bagay na hindi ginagawa ang COA. Ang ginawa pa lang ng COA, Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension, Notice of Disallowance. Ito hindi. Dapat pala yung buong 612.5 million pwede namang i-disallow. Bakit hindi? Pwede palang magsagawa ng fraud audit. Bakit hindi ginawa? Ito na ngayon. Ito na mga kabunyog. Okay, kini-question ninyo ang COA. Simple pa nga lang ginawa ng COA, Audit Observation Memorandum pa lang. Galit na ang kampo ni Sara. Marami pa palang dapat magawa ang COA, kaya lang hindi nila ginagawa. Ang sabi kasi ng COA auditor, kung gagawin daw nila yan ngayon, that's the first time na gagawin nila yan. Ano kung first time? Di maganda. Si Sara na naman ang first. Iyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maganda itong mga nangyayaring ito. Sabi ni Senador Win Gatchalian, bakit hindi pwede palang i-disallow yung buong 612.5 million? Kasi dinisallow nyo nga yung sa DepEd eh. Dinisallow nyo yung sa DepEd, pareho lang naman yan dun sa OBP. Ay mas malaking amount yung nandun sa OBP. Ba't hindi nyo i-disallow yon? Pwede rin bang ma-disallow ng buo-buo yon? Yes. Bakit i-disallow? Kasi nga, bawal yung i-transfer yung custody ng pera mula sa isang accountable officer, yung SDO, hindi mo to pwedeng ibigay sa non-accountable officer. At kasi ang ginawa talaga sa opisina ni Sara Duterte, garapal eh. Pagka-incash nung Special Disbursing Officer, inincash yung pera, inincash yung cheque, ang instruksyon ni Sara, ibigay mo kay Cornel Chica. Doon yan sa OBP, ibigay kay Cornel Chica. Doon naman sa DepEd,
ibigay nyo kay Cornel Nolasco. Oh, 'di ba? So alam na natin 'yan. Bakit ganun kasi ang ginawa? Pero yun na nga, sabi ng COA auditor, dinisallow nila yung sa DepEd. Ang ground, anong ground? Yung transfer ng accountability. Hindi pwede yun violation yan ng joint circular ng COA at ng ibang ahensya. So na-violate yung guidelines. Kaya disallowed. So ang sabi ni Senador Win Gatchalian ay bakit yung sa DepEd ay sa OBP hindi nyo dinisallow? Pwede bang ma-disallow pa rin yun? Kasi pareho lang naman ang circumstances pagka-incas ninyo, nilipat doon sa kay Cornel La Chica yung sa OBP. Sabi ng COA auditor, yes, pwede po yun. Di yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito? Ito mga kabunyog ay dito natin maunawaan na totoo naman yung mga tanong ng defense dito sa auditor ng COA. Ang ibig bang sabihin ng disallowance ay fraudulent na? Ibig sabihin may pandaraya na? Ay mayroon ng parang scam, panbubudol? Hindi. Kasi iba naman yung fraud audit sa compliance audit. Kaya totoo to. So ang dapat na gawin na ngayon, fraud audit. Okay. Kanino ngayong kasalanan na nauungkat ang lahat ng ito? Doon mismo sa defense team ni Sara. Sila ang nag-raise niyan Sila ang nag-raise ng mga issues na yan. Kaya ngayon, lumalabas. So, may mga pwede pa palang gawin ang COA na hindi ginagawa. Edi yun na yung gawin. Di ba? Sabi ni Brian Darabaca, the COA's function is only compliance auditing, nothing at all. If the thief is so bold, he won't return the public treasury. Hindi, mayroon nga po palang isa pang opsyon. Fraud audit, mayroon silang power ng ganun. Kaya lang, bihira nilang gawin yan. Kasi out of respect sa opisina. Kumbaga, parang alam naman na, sabi nga nung auditor ng COA, mayroong presumption kasi of regularity. Siyempre, pag mga opisina ng gobyerno, presumed regular yung ginawa mo. Kung mayroon ka mang ginawang mali, mga mali lang sa liquidation, kulang lang ng supporting documents, kaya nga, irregular. Pero hindi naman fraudulent. Ay, ito kasing nangyaring ito, alam naman nating fraud ito Ito fraud dito kaya lang hindi sila nagsagawa ng fraud audit. Ay lumalakas ngayon ang panawagan. Kailangan i-fraud audit na yan. Kasi ang dami ng red flags. Di ba? Ang dami ng red flags. Hindi naman simple-simple ito. Mula doon sa mga pangalan, sa acknowledgement receipts, questionably na yun. Tapos yung mga pinagkagastusan mo, Christmas party, tree planting, wala yun. Hindi totoo yun. Unang-una, bawal naman ang confidential fund sa tree planting. Bawal naman ang confidential fund sa Christmas party. At pangalawa, mayroon namang sariling budget ang tree planting at saka Christmas party na yon. So, ibig sabihin, itong mga pera talagang ito, binulsa ito. Kaya lang, paano mo malalaman yan? Fraud audit yan. Okay? Hindi na lang yan compliance audit. Ngayon, bakit ngayon pinag-uusapan na ang fraud audit at saka itong mga ito ay kasi nga naungkat dito sa impeachment trial At isang issue pa diyan. Mayroon ng 448 million mga kabunyog. Yan may order na ang COA ibalik yung 448 million. Hindi naman daw ginagawa ni Sara Talagang matindi talaga mga kabunyog. So kailangan natin ngayon suportahan ang COA. Gawin nyo na yung mga dapat gawin. O ngayon, anong mangyayari ngayon kay Sara Duterte sa mga napag-uusapan nating to? Malaki ang problema ni Sara. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.
inyo.